What's up guys? So nagbabalik ang inyong mga kasyarot lang. So malalang malala na talaga ng aking boses mga kasyarot lang. Dahil sobra na talaga lakas ng aking trangkaso. Sobrang sakit ng lalamunan ko guys. So for today nga pala guys, nasa kwarto lang ako. Kaya sobrang kalat talaga ng aking kusina guys. Kaya ilalagay ko na ngayon sa Tupperware yung aking linuto kaninang umaga. Dahil ito nga pala ang aking linuto na pananghalian nila. Pero parang hindi sila kumain. Ilalagay ko na sa rep. Siguro bukas pa yan sila kakain. Akala kasi nila guys hindi ako nagluto dahil kaninang umaga sabi ng tatay ko, bakit iba ang aking busi? So sabi ko nga sa kanya, masakit ang aking lalamunan. And siguro sabi ko, sipon lang to. Dahil pag sasabihin ko talaga na ubot sipon, ay, sabi niya magbihis ka, daling kita sa ospital. Ayaw na ayaw ko pa naman dalhin dito na ospital. Dahil dito guys na ospital, pag ganito lang, siyempre kasambahay lang tayo. Hindi tayo pinapriority ng mga nurse dito. Maliban lang talaga kung sa private ka dadalhin. So, ayaw ko din naman magpadala sa private. Pag ganito sipon-sipon lang. Dahil napakamahal guys. Naawa din naman ako sa aking tatay. Dahil siya lahat ng gastos. Dahil pag may nararamdaman ako guys, private talagang dinadalan sa akin. Hindi sa gobyerno nila na ospital. Alas 5 nga na pala ng hapon guys. So ngayon pa ako lumabas sa aking kwarto dahil umalis na yung mga alaga ko saka yung nanay tatay ko. Kaya time to linis na naman ako. Pagkatapos ko kasi magluto guys, nakatulog ako dahil kumain ako ng antibiotic. Ang lakas talaga ng tama sa akin ng antibiotic. Dahil kumain ako alas 12, then pagka ilang minuto lang, nakatulog talaga ako kaya hindi na ako ginising ng aking nanay. Nag-chat na lang siya sa akin nung umalis siya na pag magising ako, kumain ako ng gamot ulit. Dahil nga pala pag ganito mayroon akong naramdaman, sabi ko sa kanya wag muna tayong mag-usap. Dahil ayaw ko rin naman na ikaw yung lalagnatin, hindi kaya mapunta sa yung aking trangkaso. Dahil iba talaga pag trangkaso guys, malayong nararating. Mas lalo na kung mahina lang ang immune system mo, ang dali-dali mong mahawaan. So balik tayo dito sa aking ginagawa. So may balak ba naman ako ngayong araw na linisan ng aking kusina dahil meron na rin ako napapansin na mga mantikang nakadikit sa aking pader. So unti-unti lang natin yan guys, hindi natin yan kaya ng isang araw lang dahil nga sa akin nararamdaman. Wala naman ako lagnat guys, pero ang lalamunan ko talaga sobrang sakit. Hindi yung aking sipon, tulo ng tulo, hindi ko napipigilan. Ganito talaga tayo mga OFW guys. Di man ako inuutusan ng aking mga amo guys na magtrabaho dahil alam nila meron ako nararamdaman. Pero sarili ko lang talagang pinipilit kong bumangon dahil mahirap na pag masanay ang ating katawan na konti lang nararamdaman ay higa na natin. So marami pa tayong pangarap na kailangan nating abutin. Kaya bawal talaga ng paghinaan ng loob pag nasa ibang bansa ka guys. Kaya proud na proud ako sa mga kapwa kong OFW na nagsusumikap sa ibang bansa kahit na meron naramdaman ay pinipilit pa rin magtatrabaho. Like me, charot lang. Ayan, kahit anong ano ko na atsing pa rin talaga ako. Ayaw ko talaga kasi mag-atsing nandito din ako sa kusina guys. Kaya hinahabol ko lang talaga yung oras. Gustong-gusto ko na talaga matapos ito. Yung aking trabaho para makapasok na rin sa aking kwarto. Virus kasi ito ng hangin guys, yung tumama sa akin na sipon. Trangkaso ka lang, OFW kami, charot lang. Kering-kering natin yan guys. Ito kasi sa ibang bansa guys, bilang OFW, ay kung mayroon kang sakit o maano naman yung amo mo, hinayaan ka lang, magpahinga kung mayroon kang nararamdaman. Pero ang trabaho mo naman yung dumadami. Sulit na sulit din pag wala ka nang maramdaman, pag hinayaan mo na lang yung trabaho mo, yung ugasan mo, yung labahan mo, nakatambak yan guys. Kaya hindi natin hayaan na isang araw, hindi tayo
magtrabaho dahil tatambakan talaga tayo ng trabaho. Kaya bang kaya pa natin unti-unti na natin. O ayan, nabubulol na ako guys. Kaya mabuhay ang aking mga kapwa OFW.